Mga kailangang ihanda na dokumento sa pagbebenta ng ibon. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel. At kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So marami kasi sa ating mga kahabi na medyo nalilito pa kung ano nga ba dapat ang ating ipe-prepare or ihahanda ng mga dokumento or mga papeles kung tayo po ay magbebenta ng ibon. At ganoon din po yung katanungan ng ating kahabi na si SKL Aviary. Salamat sa sagot, kahabi. So pag pinanotaryo natin ito sa DENR ba, dapat ang notaryo? Para mas malinaw lang, kahabi, DOS lang at wala na ba yung LTP katulad sa WFP. So yun po yung katanungan ng ating kahabi. So halos sa dalawa yung kanyang katanungan. So hihimay-himayin po natin para makapagbahagi tayo ng kalinawan kung ano nga bang mga dokumento or mga papeles ang ating ihahanda kung tayo po ay magbebenta ng ibon. So unang-una po, kailangan kung tayo ay magbebenta ay kailangan po ay tayo ay CWR holder or Wildlife Farm Permit holder po or permittee. So hindi po tayo makakapagbenta ng ibon kung wala po tayo CWR or Wildlife Farm Permit. Doon sa katanungan ni kahabi SKL Aviary, sa pag nagpanotaryo po tayo sa DENR po ba, ay hindi po tayo magpapanotaryo sa DENR. At para saan ba itong notaryo? Kung gagawa tayo ng deed of sale sa CWR po kahabi, sa pag CWR holder po tayo, deed of sale po ang ating maipoprovide na dokumento or deed of donation. Tapos gagawa po tayo ng deed of sale at ipapanotaryo po natin ito mga kahabi sa notary public. Okay po, hindi po sa DENR, sa notary public po. Ang magnonotaryo po nito ay isang licensed attorney. So doon po tayo pupunta. At ito po ay isa sa requirements na kailangan natin ibigay naman doon sa bibili ng ibon na ating binibenta. So sa pangalawa niyang sagot, para mas malinaw lang kahabi, DOS lang at wala na ba yung LTP tulad ng Wildlife Farm Permit. So dito po nalito rin po si kahabi. So kung tayo po ay CWR holder na kahabi, para sa karagdagang paglilinaw, alam natin kung ano po yung nakuha nating requirements kung noong tayo ay baguhan pa lang. Bumili tayo doon sa legal source. So sa legal source, nabigyan tayo ng mode of acquisition. Ito yung official receipt, deed of sale or deed of donation. Ito po, alin po dito sa tatlo, ito po yung tinatawag na mode of acquisition. Ngayon kahabi, may kasama itong LTP kung hindi along or hindi sakop ng municipality ng ating napagkunan. Kung ibang area po, kailangan pa ito ng local transport permit. At sa makabagong requirements ngayon mga kahabi, kailangan pa ng health certificate ng ibon na ating ibebenta. Kung sa panahong nakaabil tayo ay meron ng health certificate ng ibon. At paglilinaw lang po mga kahabi, dalawang uri kasi ng napagkukunan natin ng ibon. Ito yung certificate of wildlife registration ay ang kailangan pag sa certificate of wildlife registration tayo kukuha, kailangan pa ng photocopy ng CWR holder na magbebenta at kailangan pa ng QBR, photocopy din ng QBR doon sa CWR holder. Ngunit kung mag-aabel tayo sa
wildlife permit ay hindi na po kailangan ng photocopy ng kanilang wildlife permit. Bagkus mag-i-issue sila ng certificate at mode of acquisition or official receipt dahil sila lamang po ang makakapag-provide nito. Hindi po makakapag-provide ang CWR holder ng official receipt. At certificate, health certificate ng ibon, LTP at saka inspection certificate. So yun po ang mapoprovide ng wildlife farm permit holder kung doon tayo mag-aabel sa kanila. Ngayon kahabi, kung nung tayo naman ay nagkaroon na ng CWR holder, na-issuehan na tayo ng DNR, kung tayo naman po ay magbibenta, halos parehas lang din po ng procedure. Kung paano tayo nag-avail, ganun din po ang procedure na atin namang gagawin doon naman sa ating ibebentang ibon. Unang-una po, gagawa tayo ng, ito yung mga requirements mga kahabi na dapat nating ihanda or mga dokumento na dapat nating ihanda para naman ito kalakip or kasama sa pagbili ng ibon. Doon naman natin ibibigay sa bagong buyer ng ibon na ating ibinebenta. So una-una po, yung mode of acquisition, gagawa tayo ng deed of sale that ipapanotaryo po natin. Tapos kukuha pa tayo ng health certificate doon sa licensed veterinary clinic. Yun po mga kahabi, dadalhin natin ang ibon doon sa veterinary clinic at magpapagawa tayo ng health certificate na katunayan na yung ibon na ating ibebenta ay malusog, healthy, wala pong sakit. Tapos sa makabagong sistema ngayon ay kailangan pa ng LTP, so local transport permit. Itong mga requirements nito mga kahabi ay si breeder or si seller po ang magpo-provide. Yun po ang dapat nating ihanda. At ihanda din po natin ang photocopy ng ating certificate of wildlife registration at isang government ID mula po sa buyer. Dahil itong requirements naman ay ibibigay natin sa buyer at ito naman ang magiging requirements ni buyer para naman makapag-apply sa DNR ng Certificate of Wildlife Registration. So ganun po ang proseso kahabi SKL Aviary. So hope mayroon tayong naliwanagan kahit konti lang sa inyong katanungan. Sa muli, ang pagnonotaryo po ay sa notary public at ang i-issue natin o yung gagawin natin na deed of sale ay sa notary public po natin ipapanotaryo. So, mas maganda niya mga kahabi ay makipag-ugnayan tayo sa ating nasasakupan na mga DNR dahil sabi nga ng NCR, NCR ay bawat region or bawat DNR sa kanya-kanyang region ay may pagkakaiba-iba ng rules, regulation, guideline and policy patungkol po sa pagkuha ng mga CWR at yung mga kinakailangan requirements nila. So meron po magpagkakaiba. So mas mainam sa karagdagan na mga karagdagang kaalaman ay makipag-ugnayan po tayo sa DNR na ating sasakupan. So as of now po, ito po yung mga kakailanganin natin na ihanda na dokumento sa pagbebenta ng ibon. Muli, deed of sale na kailangan naka-notarize sa notary public, tapos health certificate ng ibon at LTP, local transport permit at ID ng breeder or seller. Photocopy lang naman yung ID. Pero itong tatlo ay original sa ibibigay natin yung original sa buyer. At photocopy lang ng QBR at photocopy din ng CWR holder certificate o yung certification. So, hope meron tayong mga natutunan kung ano nga ba ang mga dokumento or mga papeles na iihanda natin kung tayo po ay magbebenta ng ibon. So, maraming po salamat at ganoon din po sa katanungan ng ating kahabi na si Edwin Espiritu. Sir, magkano po ang San Conyor na pares with papers?
So wala pa po akong San Kunyor. So gusto ko lang ibahagi sa inyo si Kahabi Edwin Espiritu. Ito po siya. Ngayon kung sa mga kahabi natin na mayroong mga pang-out na San Kunyor na pares at mayroong pong mga dokumento, ay pwede nyo pong i-message si Edwin Espiritu. Siya po ay naghahanap ng San Kunyor na pares with complete papers. So yun po mga kahabi ang ating talakayan regarding po sa mga kailangan ihanda ng mga dokumento sa pagbebenta ng ibon. Hope mayroon tayong mga nakuha mga konting kapamaraanan or idea kung ano nga ba ang dapat nating mga gagawin kung tayo ay magbebenta ng ibon. Kung tayo po mga kahabi ay CWR holder, yung mga paanak lamang po ng ating naparehistrong non-CITES species lamang po ang pwede nating ibenta bilang isang CWR holder. Hindi po tayo pwede magbenta at hindi rin po tayo mag-issue ng deed of sale sa mga CITES appendix na mga species. So dapat alamin natin yung mga inaalagaan nating mga species kung saan po sila napapabilang, kung sa CITES or sa non-CITES. So maraming po salamat. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga silent viewers dyan. Shoutout po sa inyo. At kung nagustuhan nyo ito mga ganitong talakayan ay regarding po sa buhay mag-ibon ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel Olen Ebieri at iba pa. At nais ko rin pong i-shoutout si Kahabi Lala Lisa Manoban. Shoutout po sa inyo. Si Kahabi Basi. Kababaya ka-region ko pala ito. Sa Bicol din pala ito. Kahabi. So kung meron po kayong concern, Kahabi Basi, mag-message po tayo sa messenger ko. Message nyo po ako doon sa inyong katanungan. Shoutout po sa iyo, Kahabi Basi. At ganoon din po si Kahabi Jonel at si Kahabi Rondel Reclinas. Shoutout po. Si Kahabi Victor Aguila, si Kahabi Bacon, si Kahabi Raymond Aranyo, at si Kahabi Alan Barrientos, si Kahabi Vincent, si Marvin Vicente. Siya po ay nagpe-pet transport. Kung meron po kayong naisipan pet transport ay pwede niyo pong kontakin si Marvin Vicente. So nakabase po siya sa Bicol region po. So nais din pa nating i-shoutout si Kahabi Tin Monsalve. At sa mga nais kong i-shoutout ang mga miyembro ng Bicol Breeders and Hobbyists. Shoutout po sa inyo mga kahabi sa Bicol Breeders and Hobbyists. At last but not the least, sa lahat ng mga miyembro ng Senro Ginabatan CWR holder. Shoutout po sa inyo mga kahabi sa patuloy at suporta ninyo mga kahabi sa ating group, sa ating mga samahan sa mga CWR holder dito po sa Senro Ginubatan. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga kailangang ihanda ng mga dokumento or mga papeles na sa pagbebenta ng ibon para hindi po tayo na matatawag na illegal trader or nag-illegal sa pagbebenta or nag-illegal sa pagsiselling. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.